Halika't silipin natin ang kasaysayan ng komunikasyon ng Pilipinas noon. Mapadyaryo, radyo at telebisyon. Sila ay may kanya-kanyang kwento at relasyon sa mga tao sa kasaysayan mapahanggang ngayon. Saan nga ba nagsimula ang malawakang komunikasyon sa Pilipinas? Halika na't saksihan natin ang kasaysayan ng komunikasyon sa larangan ng dyaryo sa Pilipinas. Halika't pakinggan natin ang istorya sa mundo ng komunikasyon sa radyo ng Pilipinas. Tara, halina't alamin natin ang kasaysayan ng komunikasyon sa larangan ng radyo dito sa Pilipinas. Noong June 1922, may nag-test broadcast sa may Pasay, Manila. Siya si Henry Hartman. Makalipas ng 2 taon, sinubukan ulit ni Hartman na mag-test broadcast sa Maynila. Siya ay gumamit na ng 100-watt station at tinawag niya ang call letter sa to na KZKZ. No October 4, 1924, ang KZKZ ay hindi nagtagal at ito'y binenta sa RCP o Radio Corporation Philippines. Noong 1931, nagkaroon ng Board Examined Application for License to Operate Radio at Band Frequency Conduct Inspection for the Office of the Secretary of Commerce and Industry. Dati, ang ginagamit na 4-letter call sign dito sa Pilipinas ay KZ. Ito ay nakapaloob sa batas ng USA. Noong panahon ng Hapon, pinalitan ang 4-letter call sign imbes na KZ ay PIAM at ang PIRM dahil ito ay kasama sa propaganda ng mga Hapon
noong October 20 to 23, 1944. Francisco Coco Trinidad, kinilalang Father of Philippine Broadcasting dahil siya ang kauna-unahang Pilipinong dumalo sa International Telecommunications Union o ITU na ginanap sa Atlantic City sa US noong 1947. Ipinaglaban ni Francisco Coco Trinidad na imbis na Casey ang gamitin na 4-letter call sign dito sa Pilipinas, ay gusto niyang gawing RP o Republic of the Philippines. Ngunit hindi pumayag ang ITU o International Telecommunication Union dahil maraming problemang nasasangkot sa 4-letter call sign na ito. Imbis na RP, binigay ng ITU ang letter D sa bansang Pilipinas. Ang ibig sabihin ng D ay Deutschland o German name of Germany. Dating sa Germany itong, ngunit ito'y kinuha ng ITU at ibinigay na lamang sa Pilipinas dahil may masamang propaganda ang ginagawang Germany tungkol sa Nazism. Ang nanatiling kauna-unahang radio station dito sa Pilipinas ay ang KZRH o ngayon ay tinatawag na DZRH 666. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Halika na't pasukin natin ang kasaysayan ng komunikasyon ng telebisyon ng Pilipinas. Nagsimula ito noong October 23, 1953. Dito natin unang nakita ang opisyal na telecast sa telebisyon ng Pilipinas. Dito nagmula ang ideya ng American engineer at isang sundalong na si James Lindenberg na tinaguriang The Father of Philippine Television na magtayo ng Bolino Electronics Corporation or BEC noong June 13, 1946. Sa tulong ni Judge Antonio Quirino, nabili nito ang 70% ng BEC. Dito niya binago ang BEC sa ABS o kilala bilang Alto Broadcasting Station na kilala natin bilang ABS-CBN ngayon. Dito na naglabasan ang iba't ibang TV channel tulad na ng DZBB TV o kilala ngayon bilang GMA7 sa pagmamay-ari ni Robert Uncle Bob Stewart. Lumabas din ang DZTM TV o kilala ngayong TV5 sa pagmamay-ari dati ng Roses Family na may-ari ng publisher ng Manila Times. Hindi rin nagpahuli ang DZTV Channel 13 sa pagmamay-ari ni Andres Soriano. At sa huli, ang DZRH TV na ngayon Channel 11 sa pagmamay-ari noon ni Manuel Elizalde. Taong 1969 kung saan unang ine-ere ang first colored station. Yun ang Channel 3 o ABS na kung saan isinampapawid ang pagyapak ng Amerikanong si Neil Armstrong sa buwan. Nasaksihan natin ang evolusyon ng komunikasyon ng Pilipinas. Ang kailangan natin gawin ay pag-ingatan at pagyamanin ito noon at ngayon. Magandang araw, ako po si Haren Tapia, Jeremy Tanbuan, Brian Yadaw at Gabi Gambong. Tubong Silangan, Pusong Mandirigma. Ito ang Point of View.